Hallelujah, 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 hallelujah. Hihilingin ko sa Ama, Espirito'y isugo niya upang sumainyo tuwina. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kaniyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kaniyang narinig at ipahahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ko sinasabing sa akin magmumula ang ipahahayag niya sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po, Father. Kung sa ating karanasan ay palagi tayong pinagpapala, kung sa ating mga pangarap ay parang madali nating nararating, kung sa ating pamilya ay maraming nagaganap na maganda, ito ay mga umpisa pa lamang. Sabi nga natin, the best is yet to come. Ang ganda, no? Ibig sabihin, ang biyaya ng Diyos, ang pagbibiyaya ng Diyos ay hindi natatapos sa oras na narating na natin ang tagumpay. Sapagkat mayroon pang darating ang Espiritu ng katotohanan. Ang Espiritu ng katotohanan ang siyang magbibigay sa atin ng giya o magbibigay sa atin ng daan upang maunawaan nating lahat ang nangyayari sa ating buhay. Sabi nga sa Ebanghelyo, hindi nyo mauunawaan. Ibig sabihin, kahit na tayo ay aral, kahit na tayo ay marami ng magandang karanasan na kaugnay ang Diyos, hindi pa rin natin ito mauunawaan kung hiwalay ito sa inspirasyon ng Espiritu Santo. Marahil ang Ebanghelyo ay paghahanda sa atin kung ano pang best ang darating sa atin. Pero ito lamang ang sigurado. Ang mga taong nakaugnay sa Diyos,
sa pamamagitan ng Espiritu Santo na siyang Espiritu ng katotohanan ay taong nagpapasalamat at hindi tao na humuhusga. Tayo ba ay taong nagpapasalamat o taong nanunumbat? Kasi dito na pag-iiba kung anong klaseng Kristiyano tayo sa harapan ng Diyos. Kapag maganda ang nangyayari, kapag palaging tumutugma sa ating pangarap at isipan, tayo ay nagpapasalamat. Pero bakit kapag hindi na maganda at may konting problema, nag-uumpisa na tayong manumbat? Hindi ito ang espiritu ng katotohanan. Ang espiritu ng katotohanan ay gumagalaw sa tama at nagtatama ng mali, upang maunawaan natin na ang paglalakbay is yet to come, hindi pa kumpleto. Tayo ay nagpapatuloy sa paglalakbay upang makamit natin bilang Kristiyano ang kabanalan ng buhay. Sapagkat hindi nakaangkop sa makamundong batayan ang kasiyahan ng tao. Ang kasiyahan natin ay magiging kumpleto kung tayo'y nasa piling na ng Diyos sa Kaniyang kaharian. At gagabayan tayo ng Espiritu ng katotohanan na siyang magiging landas, magiging ilaw, at magiging konsensya ng bawat isa na palaging gumawa ng mabuti kahit na tayo'y nagkakasala sa mata ng Diyos. Hindi tinutuldukan ng Diyos ang ating buhay. Hindi niya tinatapos. Sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan, matututo tayo, makikita natin na ang tunay na ligaya at ang tunay na saya ay sa Diyos lamang pala tunay na makikita. Sapagkat ang lahat ng ating nararanasan ay pansamantala lamang. Ang tunay na forever ay nasa Diyos sa kalangitan. Pagpalain tayo ng poong may kapal.